Shuking, maligayang anibersaryo ng kasal, naway magpakailanman kayong masaya. Naaalala ng lahat ng tao sa paligid na anibersaryo ng kasal namin ngayon. Siya lang, ang aking asawang si John Lee. Hindi, baka naalala niya, pero wala lang siyang pakialam. Ang ulas sa trabaho ngayon, naipadala na ba sa aking email? Sinasabi ng lahat na malamig ang ugali ni John Lee. Akala ko sa loob ng 3 taon, mapapainit ko siya sa aking pagpapakasakit. Ngunit sa kanyang puso, wala akong kahit katiting na pwesto, 3 taon na. Pagod na ako, panahon na para bitawan ang relasyong ito. Nasaan si John Lee? Ginang, si Boss G ay pumunta sa alahas ngayon. Bumili ng kwintas na brilyante. Nakauwi na siya ngayon. Kwintas na brilyante. Kaya naalala niya, nagkamali ako sa kanya. Hindi lang siya sanay magpahayag. Siguro, susubukan ko pa para sa aming pagsasama. Tiyo Zhao, magmaneho, umuwi tayo, bilisan mo. Sage. Tagay. Batiin natin si Chow. Sa Golden Feather Award ng Teknolohiya, siya ang nagwagi. Ito na, tagay ulit para kay Chow. Binabati kita. Salamat. Su. Shuking. Ang operasyong ito, si Tsuwu ang nagkamali. Nawala ang ari-arian ng libu-libong kliyente. Iniligtas niya ang buhay ko. Hindi ko siya pababayaan. Kaya, pwede mo bang siya ang palitan sa kaso? Ako, sige. Ako ang magpapakulong. Lahat ng kahihinatnan. Ako ang sasagutin. Sage. 3 taon lang. Paglabas mo, pakakasalan kita. Pagkatapos ng kulungan, tinali niya ang pangako at pinakasalan ako. Ngunit sa loob ng 3 taon, hindi niya ako tinignan ng tunay. Kuya Yanli, hindi ba sabi mo? May regalo ka para sa akin. Ano yon? Buksan mo. Ang ganda. Salamat Kuya Yanli. Tulungan kitang isuot. Yemem. Ayan na. Ano, gusto mo ba? Gustong gusto ko. Ang sweet, nga. Nga pala, Kuya Yanli. Ito ang paraan natin ng pagdiriwang dito sa bahay. Hindi kaya magagalit si Shuking. Huwag mo siyang pansinin, sa amin talagang. Asal lang kami dahil sa isang pangako. Yemem. Kaya pala hindi siya nag-i-effort sa akin. Kasi ang puso niya hindi talaga sa akin nakatuon. Yanli, sa susunod na linggo, birthday ko na. Nag-reserve ako ng restaurant, pwede ba? Ilang taon ka na? Huwag mo na akong guluhin sa ganyang bagay. Ang ayaw ko talaga, yung palitan ng regalo. Pek at bata-batang laro. Lin Shuking, yung mukha mong malungkot, gusto mo bang sirain ang saya ng lahat? Shuking, okay ka lang ba? Ganyan na talaga si Kuya Yanli mula noong high school. Malamig ang pagsasalita, nasaktan ka. Pero, huwag ka ring magalit sa kanya. Sasabihan ko siya. Aling nena, dalian mo't bigyan si Shuking. Ang malinis na tuwalya at kumot, baka magkasakit. Hindi na kailangan. Ma'am, mabuti lang ang intensyon ni Miss Tsu. Basang-basa ka na, magpalit ka na lang ng damit. Sabi ko, hindi na kailangan. Yanli, naaalala mo ba? Kung anong araw ngayon? Siyempre, naalala ko. Kaya pala, alam mo. Siyempre, naalala ko.
Ngayon, ay araw na nanalo ng Golden Feather Award si Chow. Sakto, nagdiriwang kami. Sakto rin ang dating mo. Tumahimik ka na lang diyan sa tabi. Huwag mong sirain ang saya. Bagamat ikaw ang MRSG, ngunit ang bida sa loob ng bahay na ito ngayon ay si Tsuo. Malamang hindi alam ni MRSG kung ano ang ibig sabihin ng award na ito, no? 3 taon sa kulungan ang kapalit ng kasal na ito. Akala mo talaga MRS ka na, no? At Shuking, yung nangyari dati, pasensya na. Si Kuya Yanli, siya lang. Ayaw niya akong maghirap kaya ika ang pinalit sa akin. Kung may sisi, sa akin ka magalit. Huwag kang magalit sa kanya. At Shuking, may dala ka pang cake. Okay ka lang? Anong ginagawa mo? Mula sa paghabol ng todo sa kanya. Hanggang sa pagsalo ng kasalanan niya at nakulong ng 3 taon. Pagkatapos makalaya, tumupad siya sa pangako at nagpakasal. 6 na taon na ang pagmamahal niya. Kahit kusing, wala kang nakuha. Lin Shuking, tama sila. Hindi ikaw ang bida sa bahay na ito. Kuya Muen, anong ginagawa mo dito? Ang tagal natin hindi nagkita. Paano ka napunta sa ganitong kalagayan? Tara. Xiao King. Hinahanap kita. Alam mo ba, yung algorithm system na ginawa mo para sa akin hanggang ngayon? Core architecture pa rin ang grupo namin. Kilala ka sa industriya. Ikaw ang nanalo ng Golden Feather Award, CA. Pero pagkatapos noon, wala na akong balita sa'yo. Buti nakalabas ka na. Dahil nangako ako sa'yo. Gagawin ko talaga. Mag-engage muna tayo. Ayokong magpakita ka pa sa publiko. Magtrabaho ka na lang bilang sekretary sa G Group. Manatili ka lang ng tahimik. Xiao King. Huwag mong piliin ang isang bubong na tumutulo. At isakripisyo ang buong langit. Tama ka. Hindi na dapat ako manatili sa bubong na tumutulo. Xiao King. Ito ang contact number ko. Lion Group. Kung may problema ka, humingi ka sa akin. Salamat. Bagay kayo. Gusto mo ba? Gasto. Aling Zhang. Ma'am, anong utos mo?
Ibigay mo ito kay Jianli. Baka lang, sis ay, nagpapasalamat lang kay MS2 sa pagligtas sa buhay niya. Bigyan mo pa siya ng oras. Sa mag-asawa, palang galit na natutulog. Binigyan ko na siya ng huling pagkakataon. Pero sa puso niya, Siksugu lang ang mahal niya. Wala akong pwesto. Assistant Wang, ito ang resignation letter ko. Pakiusap, asikasuhin mo na. Ginang, magre-resign ka? Hindi ba dahil gusto mo manatili sa tabi ni MR, kaya mo ginagawa ang trabahong ito? Ngayon, hindi na. Ngayon, Hindi na. Sa wakas, sa kanyang mga mata, wala naman talaga ako, di ba? Ginang, ang galing mo talaga sa trabaho. Sayang naman kung alis ka na lang. Sayang talaga. Salamat sa pag-aalaga mo sa mga nakaraang taon. Pero, desidido na ako. Huwag ipaalam ang kanyang pagkakakilanlan sa sinuman. Hindi na kailangang i-report sa amin ang mga bagay tungkol sa kanya. Lahat ay susunod sa mga alituntunin ng kumpanya. Sinabi ni MRJ, tungkol sa mga bagay ng ginang, lahat ay dapat ayusin ayon sa mga alituntunin ng kumpanya. Kaya ang pagre-resign ng ginang, dapat alam ni MRJ. Lin Shuking, bigyan mo ako ng tubig. Ginoo, wala na po sa bahay si Ginang. Anong kalokohan na naman to? Nasaan siya? Maagang nag-empake si Ginang at umalis na siya. Umalis? Ginoo, dinala mo po si MS2 sa bahay kagabi. Baka nagalit si Ginang. Nagpapaarte ng pag-alis sa bahay. Lin Shuking, kasalanan mo to. Huwag kang umasang patatawarin kita. Kuya Muen, anong ginagawa mo dito? Narinig kong magre-resign ka. Interesado ka bang pumunta sa kumpanya ko? Bumubuo kami ng aming pangunahing kupunan sa teknolohiya. At kailangan namin ng isang kampiyon ng Golden Feather Award tulad mo. Kung gusto mo, maghihintay ako sa'yo. Huwag mo akong paglaruan ng mga pakulo mong yan. Pinapauwi tayo ni Lola para kumain sa lumang bahay. Alas 6 ng gabi. Kung mahuhuli ka, huwag ka nang pumunta. Sa mga taong yon sa pamilya J, si Lola lang ang mabait sa akin. Kahit maghiwalay ako kay Jianli, dapat kong magpaalam ng maayos kay Lola. Shuking. Kapag napag-isipan mo na, tawagan mo ako. Salamat, Kuya Muen. Nandito na si Kingting. Upo na tayo at kumain. Matagal ka nang ala, sa wakas umuwi ka rin. Mabuti na lang. Abala si Jean Matito. Puntahan mo siya sa kusina at tumulong ka mag-ayos. Magdagdag ka pa ng ilang ulam. Ma, pagod na ako ngayon. Ayoko nang magluto. Dati, ginagawa niya ang lahat para magustuhan siya ni Mama. Ngayon, tumanggi pa siya. Pagod. Nakaupo ka lang sa opisina. Anong pagod yon? Kung ganyan ka arte, mag-resign ka na lang. Manatili ka na lang sa bahay. Para hindi ka na makakahiya sa labas. Nag-resign na ako. Ano? Kingting, huwag kang magsalita ng ganyan. Umupo ka na at kumain. Lahat, umupo na kayo. Halika, umupo dito. Ang kakaiba talaga. Dati, talagang pinipilit ni Lin Shuking na umupo sa tabi ni Yanli. Ngayon, tahimik na lang siya. Dati, ginagawa ko ang lahat para tanggapin ninyo ako. Iniwan ko ang lahat para magustuhan ng lahat. Pero hindi na maulit iyon. Lin Shuking, nasaan ang singsing mo? Busog na ako. May gagawin pa ako, mauuna na ako. Anong pagpapanggap yan? Hindi mo lang kaya suotin ng palagyan. Ni hindi mo pa nga aminin yan. Hindi mo kayang pantayan ang klase ni Tsu. Mama, kumain na lang tayo. Bakit mo binabanggit si Tsu? Jianli.
Si Xue ang pinakasensitibo mo. Ni hindi mo matanggap na pagtawanan siya ng iba. Ang asawa mo. Ano ba talaga ang halaga ko sa puso mo? Talagang iba na siya ngayon kaysa dati. Assistant Wang. Narito ako para sa huling turnover ng trabaho. Tingnan ninyo, si MRSJ ba yun? Ang ganda niya. Sikat daw siya sa tech industry. Bagong henyo sa algorithm. Kaya pala wala kailanman naging sismis si Boss G. Napakagaling pala ni MRSG. Tatlong taon na kaming lihim na kasal. Naging asawa at sekretarya kita. Walang nakakaalam na ako ang MRSG. Pero ngayon, dinala mo pa si Xue sa kumpanya. Pakisabi sa sekretarya na magdala ng cup. Secretary Lin, gusto ni Miss Tsu na magdala ka ng cup. Sige na, huling araw ko naman. Ito na ang huling beses na maghahanda ako ng kape para sa kanya. Sino ang nagpabalik sa iyo dito? Shiking Ji. Huwag kang mag-alala. Sa lugar tulad ng kumpanya, hindi ba't sobra na ang pagiging selosa? Ikaw ang mayakap sa asawa ko, tapos ako pa ang masama? Ang kapal talaga ng mukha mo. Ang cup na ito. Aray. At Shuking, kahit hindi mo ako gusto, hindi mo naman kailangan sadyay na kong mapaso. Lin Shuking, baliw ka ba? Kung selos lang, tingnan mo ang sarili mo. Karapat-dapat ka ba? Kung dati, gagawan ko ng paraan. Para pigilan kayo, pero ngayon hindi na. Bahala ka sa isip mo. Kung may susunod pa, umalis ka na sa kumpanya. Walang susunod na pagkakataon. Ngayon na ang huling araw ko. Salamat pa nga, mas maaga akong makaalis. Jijan Lee, mula ngayon, hindi na tayo magkikita. Yan Lee, uminom ka ng tubig. Siya lagi ang naghahanda ng tubig ko. Anong nangyayari sa kanya? Kakaiba ang kanyang mga kilos. Lin Shuking. Bawat uwi ko, agad siyang lumalabas. Ano na naman ang ginagawa niya ngayon? Ginoo, nakauwi na po kayo. May utos po ba? Nasaan ang misis? Hindi ba niya ako narinig? Mrs. Ginoo, hindi pa po umuwi ang Mrs. Hindi umuwi? Ano ibig sabihin? Nasabi ko na po dati, nung pagdiriwang ni Binibining Tsu. Kinabukasan umaga, umalis na siya. Hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik. Ginoo, nasaktan niyo po ang puso ng Mrs. Naawa ako, napakalamig ng ugali ninyo. Napakabuti ng Mrs. Nasugatan niyo ang puso niya. Baka mahirap nang ayusin ito. Nakakatawa. Akala niya mapapansin ko siya sa ganito. Ginoo, ito po ang dokumentong iniwan ng Mrs. Hindi mo pa nabasa. Hindi niya naintindihan ang mga ito. Dahil ba kay Tsu, tinawag siyang genius ng algorithm ng media. Kaya, ginamit niya ito para magselos. Nakakatawa talaga. Huwag mo siyang pansinin. Isang ulila siya. Saan siya pupunta kung iwan ang pamilya G? Baka ilang araw, uwi siyang nahihiya. Baka nagkamali ako noon.
Xiao. Salo-salo, Sage, hintayin mo ako. Gino, baka mali ang nakuha mong dokumento. Nakita ko na ang dokumento. Wala namang malaking problema. Huwag nang magsalita pa. Hala, Gino. Ito ang dokumentong bigay ng ginang sa Gino. Hala, Gigi, ang kape ninyo. Iba ang lasa, ulitin mo. Opo, bago lang ito. Baguhan pa ang sekretarya, di pa sanay, papagawa ko agad. Nasaan si Lin Shuking? Siya ang maghanda. Gigi, ang ginang nag-resign na siya. Hindi ba ninyo alam? Ano? Nag-resign? Ang proseso ng pag-alis ng ginang. Natapos na noong nakaraang linggo, umalis na siya. Naka-resign na ako. ano? Paano siya nag-resign talaga? Akala ko, pabiro lang? Kasalanan ko, sobrang pinalalampas ko siya. Ngayon nagtatampo pa. Umalis sa bahay, nag-resign para lang takutin ako. Gigi, ang totoo, ang ginang, huwag ninyo siyang pansinin. Ex-convict siya, kung wala ang proteksyon ng pamilya G. Sino pang kumpanya ang tatanggap sa kanya? At saka, napakahirap ng pinagdaanan niya para lang manatili sa tabi ko. Di magtatagal, babalik din siya ng kusa. Tama, Gigi, nang pumasok ang ginang sa kumpanya. Paalang mas malapit sa inyo. Ang pagmamahal niya sa inyo nitong mga taon. Kita naman namin lahat. Ang taong katulad niya ay hindi basta-basta alis. O nga pala Gino, may mensahe si GNG, Chuwu, nagpapaalala na huwag kalimutang dumalo sa party ng Liang. AMM, Sage. Shuking sa party ng Liang. Hindi pwedeng pabaya. Ang ganda-ganda mo, kailangan pumili ng. Alahas na angkop sa okasyon. Shanshan, huwag na masyadong komplikado. Simple at disente lang, okay na. TSK, mayroon na namang isang hamak. Tayo'y tumingin sa ibang dako. Hoy, binibini, maari kang tumingin, ngunit huwag hawakan. Ang kwintas namin ito, gawa sa orihinal na bato mula Afrika, espesyal na hiliwa. Natatangi, nagkakahalaga ng 40 milyon. Hindi ito para sa mga hamak na tulad ninyo, na basta na lamang dumadating. Sa dakong iyon, maaring may ilan doon. Na masangkop sa inyong kakayahan sa paggastos. Gusto ninyong tingnan? Doon maaring may ilang. Luma na ang estilo. Hoy, paano ka nagsasalita? Mataas ang tingin sa sarili, ano? Shanshan, hayaan mo na. Sa pagtatrabaho sa layang. Kakayahan ang kailangan, hindi porma. O mamahaling alahas. Hindi kailangang makipagtalo sa ganito. Tara na. Dukha. Tagay. Kailan pa nagkaroon ng ganyan, kagandang babaeng empleyado ang Liang Corp? Boss Jay, dumalo ka rin sa party ng Liang Corp. Akala ko hindi ka sumasali sa mga ganitong okasyon. Tingnan mo, yung kwintas sa league ni MS2. Nakita ko na yan dati. Sabi nila, isang malaking tao ang nag-auction ng raw stone mula sa Afrika. Custom made, nagkakahalaga ng 40 milyon. Kaya pala, yung diamond necklace na yun, si GN Lee. Ang naghanda para sa kanya. Nga, laging ibinibigay niya ang pinakamaganda para sa kanya. Tingnan mo, ang dukha ng kwintas sa lignong tao. Baka gawa lang sa bangketa. Tama. Paano ka naging MRSG? Kahit alahas para sa party. Kailangan pang bilhin ngayon. Dati sa G-Family, hindi ako pinapayagan ni GN Lee. Nagdumalo sa mga party. Si Lin Shuking, dati tuwing nakikita niya ako, gustong-gustong sumunod sa akin. Ngayon, parang hindi niya ako nakikita. Kuya Yanli, Shuking. Bakit kayo nandito? Umalis na siya sa G-Corp. Siguro gusto niyang maghanap ng trabaho habang may pagkakataon. Shuking, sobrang gusto ka niya. Paano siya makakalayo sa G-Corp? Baka naman. Nagapakipot lang siya para maibalik mo siya. Pero, ang dukha ng suot niya. Baka dapat bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon.
Yung pagapaso sa akin dati, hindi sinasadya yun. Kasalanan niya yun. Hanggat hindi siya humihingi ng tawad, hindi ko siya patatawarin. Si Boss Liang, dumalo din sa party. Anong araw ba ito? Hindi ko inaasahan na sina Boss G at Boss Liang ay parehong nandito. Boss Liang, siguro hinahanap niya ako. Ako ang espesyal na math tutor ng Liang Corp. Bukas, magsisimula na ako sa Liang Corp. Hindi ko inaasahan na personal, hanapin ako ni Boss Liang. Boss Liang, nandito na po kayo. Ako si Chu. Lin Shuking. Ito ang kwintas na espesyal kong pinili para sa'yo. Ikaw lang. Ang karapat-dapat sa kanyang kinang. Naku, ito ay diamond na koleksyon ng European royalty. Nagkakahalaga ng bilyon. Ang mahalaga, hindi ito mabibili kahit may pera ka. Ganun lang ibinigay ni Boss Liang sa kanya nang walang pag-aatubili. Sino ba ito? Muen, napakamahal nito. Nasa Liang Company ako para magtrabaho, hindi para magpaligsahan sa ganda at hindi ko ito kailangan. Bumili ka ng kwintas para magpa-impress sa akin. Karapat-dapat ka sa pinakamaganda. Kuya Yanli. Shuking, ano ang relasyon mo kay Boss Liang? Napakalapit ng aksyon na ito, hindi ito angkop. Siya ay isang taong nagtrabaho, lamang bilang sekretarya. Bakit siya binibigyan ng espesyal na pagtingin ni Liang Muen? Shuking, talagang para sa'yo siya. Gagawin niya ang lahat. Shuking. Bukas, magkakaroon kami ng panlabas na kasamahan sa aming departamento ng teknolohiya. Para magbigay ng pagsasanay. Siksu ang pangalan niya. Napakaganda ng kanyang mga nagawa. Darating din siya sa party mamayang gabi. Gusto mo bang sumama sa akin para makita siya? Su, Kilala mo ba siya? kilala. Ang henyo ng algorithm na sinasabi mo ay ang unang pag-ibig ni Jian Li. At siya rin ang nakisali sa aming pagsasama. Siya pala yon. Kuya Muen, alam kong ito ay paggamit ng kapangyarihan para sa sariling interes. Ngunit ayaw kong may kinalaman siya sa akin o sa Liang Company. Bukas, magtuturo na ako bilang tagapagsanay sa matematika para sa Liang Company. Pupunta muna ako ngayon para batiin siya. Pwede ba? Boss Liang, nandito ka pala. Ako si Tsu, sana'y mabait ka sa akin. Dapat ay umalis na nang walang kabuluhan sa G Company. Hindi ko inaasahang mabilis kang makipag-ugnayan kay Boss Liang. Ngunit bilang isang sekretarya, anong kakayahan mo para makapasok sa Liang Company? Shuking, nandito ka rin pala. Naghahanap ka ba ng trabaho? Gusto mo bang ipakilala kita? Dahil pinili rin siya ng Liang Company. Hindi ako makikipag-ugnayan sa kanya. Sandali. Shuking. And Su. Ang pagsasaayos ng pagsasanay bukas. Kanselahin. Ano? Boss Liang, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba? Napagkasunduan na natin ito. Shuking. Ikaw ba ang nagsabi ng masama tungkol sa akin kay Boss Liang sa likuran ko? Ginang Su. Ano man ang gawin ni Shuking, ako ay laging nasa kanyang panig. Aba, may tao talagang hindi nag-aatubiling piliin ako. Liang Muen, anong karapatan mo para ipagtanggol siya? Baka mali ang desisyon mo, Ginoong Liang. Hindi mo ba alam na nabilanggo na siya? Ano? Nabilanggo? Hindi nga. Mukha naman siyang disente. Kaya pala may nagsabi kanina na mukhang dukha ang suot niya. May record na pala. Mabuti rin, pamaranasan niya ang kahihiyan sa harap ng publiko. Ngayon alam na niya kung gaano kalupit ang mundo kapag wala ang aking proteksyon. Huwag kang magpaloko sa kanya, Ginoong Liang.
Ginang Tsu. Tungkol sa nakaraan ni Shuking, sa palagay ko. Lahat ay may dahilan, huwag basta humusga. Mga salitang pampaganda lang. Gaano ba niya talaga siya kilala? Napakabuti mo talaga, Ginoong Liang. Hindi ka ba natakot na? Siraan niya ang reputasyon ng Liang Group. Ang Liang Group ay humuhusga sa kakayahan at ugali. Ngunit hindi kami kukuha ng taong nakikialam sa pagsasama ng iba. O sirain ang pamilya ng iba. Ikaw. Emie. Salamat, Kuya Muen. Hindi mo ba ako sinisisi dahil nawalan ka ng isang henyo sa algorithm? Hejenyo nga si Tsuwu. Pero wala siya sa kalingkingan mo. Ang proyekto mong ginawa mo noong kolehiyo hanggang ngayon sa industriya. Walang nakakatalo. Shuking. Huwag kang mag-alinlangan sa sarili mo. Magaling ka talaga. May tao pa palang ganito katatag ang paniniwala sa akin. Hindi ko sasayangin ang tiwalang ito. Itataas ko pa ang Liang Group. Bakit ba? Isang babaeng nabilanggo, pero parehong binibigyang pansin. Ni Yanli at Ginoong Liang. Hindi ko matanggap. Anong nangyari? Masakit ang dibdib ko. Xiao Wu, kumusta ka? Ayos ka lang ba? Baka epekto na ng pagsagip ko sa iyo at pagkalunod noon. Inatake na naman. Shuking. Naghasik siya ng away kay Ginoong Liang para hindi ako matanggap sa Liang Group. Nagalit ako kaya. Dahil pala si Lin Shuking. Ay may galit pa kay Xiao Wu dahil sa nangyari dati. Kuya Yanli, hindi kaya. Hindi na ako abo sa ospital. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Sana sa pagkakataong ito, matutunan niya ang kahihinatnan ng pagiging pasaway. Shuking, okay ka lang ba? Okay lang ako, huwag kang mag-alala, Kuya Muen. Malapit na akong magdiborsyo. Kahit sino ang gusto niya, wala na akong pakialam. Ma, Lin Shuking, may sakit si Yanli. Lagnat na lagnat, paano mo siya inaalagaan? Umuwi ka agad. sige na, hindi pa naman kami diborsyado. Para na rin akong umuwi para magpaliwanag sa kanya. Lin Shuking, sa wakas umuwi ka rin. Tingnan mo kung anong oras na, may sakit si Yanli. Wala ka sa bahay para mag-alaga sa kanya, saan ka ba nagpunta? Talagang salot ka. Ma, may inasikaso lang ako. May inasikaso, anong inasikaso mo? Isang tamad na umaasa lang sa pamilya namin. Walang ginawa kundi kumain, kahit may sakit ang asawa. Hindi mo alam na dapat nasa bahay ka para mag-alaga. Wala kang silbi, mas mabuti pang mag-alaga ng aso na marunong bantayan ang bahay. Nandiyan naman ang doktor, kahit wala ako, okay lang. Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Magtungo ka na sa kusina. Magluto ka ng lugaw at mga side dish para kay Yanli. Kakain siya paggising. Ayaw ko. Aling Zhang, maghanda ka ng pagkain para sa amo. Sige po, Al. Lin Shuking, lumalaban ka na. Pinapagawa mo sa katulong, sinabi kong ika ang gagawa, narinig mo ba? Sinabi ko na ayaw ko. Kung sa tingin niyo po, hindi magaling ang katulong. Kayo na po mismo ang gumawa. Sage Lin Shuking. Sumusobra ka na, ayaw mong magluto, sige. Ayusin mo ang mga damit na hinalinan ni Yanli. Laban mo ang dapat labhan. Kaya mo naman siguro ito, hindi mo sasabihin na wala ka nang ang silbi dito. Tita, gising na po si Kuya Yanli. Naku, at Shuking, sa wakas umuwi ka rin. May sakit si Kuya Yanli. Wala ka man lang sa tabi niya para mag-alaga.
Parang, hindi mo siya gaanong pinapahalagahan. Kahit masama ang pakiramdam ko, alam ko pa rin. Mas mahalaga ang pag-aalaga kay Kuya Yanli. Ngayon ko lang nalaman na noong wala ako. Ito na pala ang tahanan ng iba. Ang tanga-tanga ko. Lin Shuking, anong klaseng ugali yan? Hindi mo ba nakikausap si Chow? May sakit pa si Yanli, paano ka naging asawa? Ikaw, kapag umalis ka, huwag ka nang bumalik. Shuking. Noong may sakit ako dati, laging nandiyan ka agad sa tabi ko. Nagluluto, nag-aalaga sa pag-inom ng gamot. Hanggang kailan ka magtatampo? Yanli, gising ka na, inumin mo ito. Halika. Hindi na, kaya ko. Yanli, mahina ka, huwag magpakatatag. Sabi ko, kaya ko. Umalis talaga siya nang walang kahit anong pagmamalasakit. Hoy, Kuya Yanli. Hulaan mo kung saan pumunta ang asawa mo. Mukhang si Lin Shuking ay bumalik sa kumpanya, pero hindi sa G Corporation, kundi sa Liang Corporation. Ano, hindi ako makapaniwala, mahal na mahal ka niya. Ngunit umalis talaga, sinabi ng kaibigan ko sa Liang. Nakita ang dating sekretarya mo. Lin Shuking, isang taong nakulong. Walang kaanasan, ano ang magagawa niya sa Liang? Malamang babalik din agad sa kumpanyang tulad ng Liang na technical. Paano siya magtatagal kung pabor lang ang dahilan? Iyak na hindi siya gusto ng mga tao sa Liang. Baka ilang araw pa lang, mapapaalis na siya. Lin Shuking, paano ka naglakas loob pumunta sa Liang? Hindi, impossible. Mahal na mahal niya ako, nagtatampo lang siya. Kapag nawala na ang galit, babalik siya, di ba? Shuking, yung pag-aayos mo dati. Ang galing, gusto ka naming ilibre ng grupo namin. Sobrang bait naman, magkasama pa naman tayong magtatrabaho. Sige, may gagawin pa kami. Una na kami. Lin Shuking, pumunta ako para bigyan ka ng pagkakataon. Ang sama ng ginawa mo kay Tzu. Nagalit ka pa at nagtrabaho sa Liang. Kung wala kang talento sa algorithm, huwag ka na sa Liang. Nakakahiya talaga. Ang mga technician ng Liang ay mga doktor at master's degree na siyentipiko. Hindi ko inaasahan na makakapag-usap ka ng maayos sa kanila. Ailan ka natuto ng mga ganito? Shuking, pag-usapan natin ito. Sa tingin ko, wala tayong dapat pag-usapan. Bakit mo kailangan magkalat ng sismis sa harap ni Liang Muen at kunin ang posisyon ni Tzu Wu sa Liang? Ah, kaya pala nandito si Boss G para magreklamo. Ano? Umiiyak na naman sa'yo ang iyong white moonlight. Sagutin mo ang tanong ko. Ikaw ba ang nag-utos? Ay Liang Muen natanggihan siya? Si Boss Liang ang may desisyon sa pag-hire. Marahil ay naisip niyang ang taong nangangailangan ng ibang tao para mag-take ng kasalanan ay hindi umaayon sa pamantayan ng Liang. Malinaw naman ang kakayahan ni Tzu Wu. Kahit hindi siya matanggap sa Liang, laging bukas ang pintuan ng G para sa kanya. Marami pang lugar para magpakita siya ng galing. Kung ganun, bakit pa kailangan puntahan ako ni Boss G para magtanong? Puntahan mo na lang at aliwin ang iyong Tzu. Mukhang hindi na niya talaga ako kailangan. Pumunta ako dito para babalaan ka. Huwag mong isipin na dahil nakilala mo si Liang Muen, ay may sandigan ka na. Jianli, pumunta ka rito. Para lang sabihin ang mga yan? Hindi pwede. Hindi ko siya pwedeng hayaan na umalis ng ganito. May narinig ang lola ko ng mga tsismis. Nagsimula na siyang magduda. May nareserba akong restaurant para sa gabi.
kahit panggap lang. Kailangan mong makipag-arte sa akin hanggang matapos. Mahina ang katawan ng lola. Hindi dapat siya mag-alala. Sa pagkakataong ito, mabuti na ring sabihin sa kanya ang totoo. Jian Li. AM? Sa wakas, hindi na napigilan at yumuko rin. Siyempre naman, kapag umalis sa pamilya G, gaano katagal pa siya magiging matapang? Mamaya, pupunta tayo sa restaurant na pinunduhan ng pamilya G. Kahit nasa suburb, maganda ang lugar. Basta makita lang tayo ng waiter. Nasabay kumakain, tiyak na mapapanatag siya. Hindi ito ang gusto kong pag-usapan. Anong problema, Xiao Wu? Yan Li, pwede mo ba akong sunduin? Ang daming tao dito. Biglang sumikip ang dibdib ko, ang sakit. Saan ka? Ipin mo sa akin. Nasa labas lang siya ng pinto. Puro hotel sa paligid. Maaming tao, okay lang siguro siya mag-isa sandali. Pero bumalik ang dati niyang sakit si Xiao. Walang kasama. Mahina ang katawan niya, at dahil pa sa akin. Mabait si Shuking, maintindihan niya yon. Baba ka muna, may ayusin pa ako. Balikan kita. Baba. Jian Li. Alam kong hindi mo ako minahal. Pero kung maghihiwalay na nga tayo, bakit hindi mo pa ako tigilan? Kahit konting respeto, ayaw mo pa ibigay. Ang lalim ng sugat, kailangan sa ospital agad. Malakas ang ulan, si Jian Li. Iniwan ka lang dito mag-isa. Dalhin kita sa ospital. Esan, kaya pala, iniwan mo ako. Dahil pupunta ka kay Xu. Lumabas si Jian Li, presidente ng G Group. Sinamahan si Tzu sa ospital sa gabi. Magkalapi ang dalawa. Parang may malapit na relasyon. Kaya pala, hindi sinasadya ang pag-iwan sa akin. Kundi nagmamadali kang puntahan si Xu. Jian Li, ganito ka pala. Hindi mo inisip kaligtasan ko, iniwan mo ako sa ulan. Kung pwede lang, sana hindi kita nakilala. Hindi naman masyadong malalim ang sugat. Lilinisin at babalutan lang. Huwag mabasa, palitan ang gamot, iwasan ang impeksyon. Magpahinga, huwag pabigatan ang binti. Ethan, salamat. Walang anuman. Boyfriend mo ba yon kanina? Kitang-kita ang pag-aalala niya. Parang gusto niyang siya na lang ang masaktan. Mali ka, hindi kami magkasintahan. Matalik na magkaibigan lang. Kuya Muen, Salamat, nahirapan ka pa. Ay, pasensya na. Kahit kaibigan lang sa ganitong oras at ulan. Naidala ka agad dito, tunay na kaibigan. Kuya Muen, salamat sa pagtulong ngayong gabi.
Kuya Muen. Pero paano ka napadaan doon? Sa totoo lang, hindi rin yon pagkakataon. Talagang balak kong ibigay ito sa'yo. Tumawag ako sa'yo, hindi makontak. Sabi ng mga kasamahan, sumakay ka sa kotse ni Janli. Kaya sinundan ko. Hindi ko inaasahan. Buksan mo. Ito ay, Imbitasyon mula sa nangungunang International Algorithm and Application Summit. Nais nilang magpadala ang layang group ng isang kinatawan para magbigay ng keynote speech. Sa tingin ko, ikaw ang pinakaangkop. ako. Ako ang magrerepresenta sa Layang Group Muen? Napakahalaga nito. Baguhan lang ako sa Layang. Shuking. Kaya mo to, naaalala mo ba? Yung core system na ginawa mo para sa akin noong college. Ang pundasyon nito, napaka-advanced pa rin. Ang entablado na to talagang para sa'yo. 6 na taon na ang nakalipas. Isiniwalat ko ang karangalan at karera para sa pag-ibig. Ngayon, gagawin ko itong mas maayos kaysa dati. Ang daming nangungunang tao sa industriya dito. Huwag kang kabahan, Shuking. Kahit 2 araw lang ang ginugol mo sa proyekto nito. Napakaganda ng feedback sa kumpanya. Pagkatagal-tagal, lalo kang gumaling. Shiking, yung idea mo, nakakabilib, at yung paraan mong mag-isip, parang, yemem. Parang yung sikat na master sa industriya, si Q. Boss Liang, yung core architecture ng grupo natin. Si Q ang gumawa noon, di ba? Nakilala mo ba siya? Lanan, nakilala ko siya. Talagang napakagaling niya. Kuya Yanli. Tingnan mo si Boss Liang at si At Shuking. Ang lapit nila sa isa't isa. Kailan siya naging ganito kakinang? Baka noong kasama ko siya, itinago niya ang kanyang galing? Kuya Yanli, baka naman. Ginagawa lang niya ito para magalit ka. Kaya malapit siya kay Boss Liang. Nag-isip ka ng sobra. Magkasamahan lang sila. Nagtatrabaho si Shuking sa Liang Group para lang magalit ako. Para patawarin ko siya. Bukod sa akin, hindi siya magkakagusto sa ibang lalaki. Pero, narinig ko. Shuking, yung proyekto niya. Si Boss Liang mismo ang naghahandle. Stricto si Boss Liang sa iba, pero sa kanya, espesyal ang trato. Yanli. Shuking, hindi kaya para lang. Galitin kanya yon. Kasi dati rin naman. Xiao. Kailan ka pa naging interesado sa mga ganyan? Nag-aalala lang ako sa'yo. Dahil kay At Shuking, ang dami mong iniisip. Pinaghirapan mong makapasok sa Liangs, pero mga gawain lang ng tagapag-ayos ang ginagawa mo. Mas mabuti pang bumalik ka na lang sa GIS. Bilang sekretarya ko, Kung saan ako magtatrabaho, huwag mo nang pakialaman. Mas mabuti pang, asikasuhin mo na lang si Sumo. Kuya Muen, magsisimula na ang paligsahan, maghanda na tayo. Kuya Yanli. Ano kaya ang relasyon ni At Shuking at ni Boss Liang? Halatang di marunong sa algorithm si At Shuking, pero pinapasalita siya ni Boss Liang sa entablado. talagang di siya nagdalawang isip. Nang umalis siya kasama si Liang Muen. Hindi kaya talagang hindi na siya babalik sa GIS? Iemi. Hindi. Tiyak ginagawa lang niya, yon para makita ko. Wala naman siyang ganoong kakayahan. Binigyan lang siya ng mukha ni Liang Muen. Paalang magmukhang ligit. Musta, underclassman? Ang tagal nating di nakita. Narito ka rin pala. Senior, nandito ka rin. Inimbita rin ang kumpanya namin. Oh, senior, narinig ko nasa Liangs ka na ngayon. Pero inalis ka sa Core Tech Department. Alam mo ba kung sino ang magre-representa sa Liangs? Para magsalita sa entablado ngayon? Sino? Susunod na, pakisalubong ang kinatawan ng Liangs. Si GNG, Lin Shuking, para sa kanyang pagsasalita. Pasensya na po, pasensya na. Di ko po kayo nakita dito. Ayan, MS Lin, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Ngayon, di na makakapagsalita si At Shuking. Pero di naman siya eksperto sa larangang ito. Ang Liangs, sayang lang ang isang slot. Ciao.
Tumigil ka nga. Hindi ngayon ang panahon para sa mga yan. Shuking. Hindi ka lang magsalita, Stitch. Alam mo mo ako. Paalang mapansin mo ako. Ikaw, Kuya Yanli, huwag kang pumunta. Maraming tao ang nakatingin. Kung pupunta ka, mas mahihiya pa si Achu King. AMM. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lin Shuking. Malaking karanggan na kumatawan sa Layang Group. Sa pagbabahagi ng pinakabagong sistema ng ACE Project. Tingnan ninyo. May 5 tema ang kumperensyang ito. Ipapaliwanag ko ang bawat isa. Ang galing pala niyang magsalita. Malinaw ang pag-isip, tumpak ang datos. Hindi ito basta-bastang nahahanda. Ailan siya naging ganito kagaling? Tapos na ang presentasyon. Salamat sa pakikinig. Ang galing talaga, bago ang mga ideya. Kahanga-hanga, maraming talento sa Liang Group. Salamat kay Genji, Lin King. Para sa kahangahangang presentasyon, ngayon ay QA na. Babay sa ikaapat na hanan, kaliwa. Genji, Lin, napakaingan nyo ng dynamic processing mechanism. Paano ninyo ito naisip? Ang mekanismo na iyan ay ginawa ko noong college. At pinainam ko sa mga nakaraang taon. Para sa mga proyekto. Mga kasama, maganda ang presentasyon ni Genji, Lin King. Pero may maliit akong tanong. Alam ng industriya na sekretarya ka lang dati. Paano ka biglang naging eksperto? O baka naman, iba ang gumawa ng speech mo. Parang may hinanakit si Chiao. Pero totoo naman ang sinasabi niya. Paano biglang nalaman ni Shuking to? Ginagawa niya talaga lahat. Para lang mapansin ako. Six na. Teknolohiya na lang ang pag-usapan sa TESH conference. Kahanga-hanga ang presentasyon ni GNG, Ling ngayon. Ipinakita niya ang kanyang ekspertisya. Gusto ko pang pag-usapan ang proposal. Elmig Wang, usap tayo mamaya. Lin King, inipilit mo ako. Huwag kang magalit kung magiging masama ko, Yemi. Hintayin mo ako dito. Kukuha ako ng kotse. CJ, Dahil humaharang ka sa daan ko, wala akong magagawa kundi patayin ka. Shuking, tigilan mo yan. Kuya Yanli, mag-ingat ka. Sino ka ba? Xiao Wu, kumusta ka? Okay lang ako. Basta't okay ka, okay na yun. Shuking. Dadalhin kita sa ospital. Buisit, muntik na akong mapahamak. Lin King, swerte ka ngayon. Dadalhin na kita sa ospital. Doktor, kumusta na siya? Sobrang dami na nawalang dugo, malalim ang sugat, at malapit sa artery. Delikado ang kalagayan. Kailangan ng operasyon agad. At isa pa, kulang ang stock ng dugo sa blood bank. Kailangan kumuha mula sa ibang ospital. Pero abutin ng panahon yon. Nandito na ba ang pamilya ng pasyente? O mayroon pang kaibigan na kapareho ng blood type? Ako. Kunin niyo sa akin. Sige, sumama ka sa akin. Doktor,
Matagumpay ang operasyon. Ligtas na siya sa panganib sa ngayon. Pero mahina ang katawan ng pasyente pagkatapos ng operasyon. Kailangan siyang manatili sa ICU para mamonitor ng mabuti. At isa pa, maaaring kailangan pa ng dagdag na dugo. Kung kailangan, kunin niyo ulit sa akin. Okay lang ako. Sige, magpahinga ka muna. Dadalhin muna namin ang pasyente sa ICU. Ginoong Liang, buong araw ka nang nagbabantay. Magpahinga ka muna. Stable na ang kalagayan ni Binibining Lin, kami na ang bahala. Okay lang. Gusto kong nandito ako paggising niya. Para may kasama siya. Yemem. Kuya Muen, Shuking, nagising ka na? Kumusta pakiramdam mo? Masakit pa ba ang sugat? Hintay ka, tatawagin ko ang doktor. Kuya Muen, huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Kuya Muen, bakit ang pangit ng mukha mo? Ay, abala lang kasi sa trabaho. Hindi pa nakakapag-ayos. Jian Li ay dumating na kanina. Pero mukhang marami siyang ginagawa sa kumpanya. Nang makita niyang tulog ka pa, sandali lang siyang nagtagal tapos umalis na. Kuya Muen, huwag mo na akong lokohin. Ang taong katulad niya, paano posibleng talagang dumalaw sa akin? Noon, ang mga mata niya ay para lamang kay Xu. Wala nang puwang para sa akin. Marahil kapag namatay na ako, saka lang siya magiging ganap na payapa. Wala nang makakaabala sa kanya. Kuya Muen, nais kong humingi ulit ng isang pabor. Sabihin mo, tiyak kong gagawin ito para sa'yo. Humanap ka para sa akin ng pinakamahusay na abogado. Gusto kong makipaghiwalay kay Jian Li. Upang tuluyan ng matapos ito. Yamang ayaw niyang talagang makipaghiwalay. Wala akong magagawa kundi ako na ang lalapit sa kanya. Sige, tatawagan ko na ang abogado at aayusin ang pagpupulong. Shuking, ano man ang iyong pinasasangkutan? Ano man ang kailangan mong gawin? Lubos kitang susuportahan. Ngunit, sa ngayon, huwag kang mag-alala. Magpagaling ka muna ng maayos. Xiao Wu, kakagaling mo lang sa sugat. Kapag nasa reception hall na tayo, huwag kang biglang kursahin ang sarili. Alam ko na, Kuya Yan Li, huwag kang mag-alala ng labis. Ma'am, nakauwi na po kayo. Lin Shuking, sa wakas ay naparito ka rin, ngunit ngayon, huli na. At Shuking, bakit ka biglang umuwi? Hindi man lang nagsabi ng maaga. Hindi ba ito ang aking tahanan? Hindi ba ako maaaring pumunta? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Nga pala, noong huli, nasugatan ka rin, kumusta ka na ngayon? Sa tingin ko, hindi ka pa rin ganap na ayos. Jian Li, mayroon akong bagay na kailangang pag-usapan sa iyo. Anong bagay iyon? Wala akong bukas. Kuya Yan Li, mamaya. Pupunta pa tayo sa Golden Feather Awards reception, at malapit na ang oras. Dapat na tayong maghanda at umalis. At Shuking, baka hindi. Makasama ka ni Kuya Yan Li. Ngunit sa iyong kasuotan, mukhang pupunta ka rin. Sa reception, di ba? Napakabuti sa iyo ni Liang Muen. Hindi pa man ganap na gumagaling ang sugat mo, ay hinayaan ka niyang pumunta sa ganitong okasyon. Pupunta ako sa victory party ng Golden Feather Awards. Pero bago yun, narito ako para kay Jian Li. Pwede ba umalis ka muna? Ikaw. Kuya Yan Li. Xiao Wu, pumunta ka muna sa kotse, sakto.
May sasabihin din ako sa kanya. Ito ang separation agreement. Basahin mo. Kung wala kang problema, pirmahan mo na. Alam ko, ang kasal natin ay para lang sa isang pangako. Alam kong ayaw mo makipaghiwalay sa akin. Kaya, bilang kabayan, ibibigay ko sa iyo ang 1/4 ng shares sa subsidiary ng G Group at ilang properties. Bukod pa rito, sana huwag mo muna itong sabihin kay Lola. Masama ang pakiramdam niya, baka hindi niya matanggap. At saka, kung gusto mo ang bahay na ito, pwede ko ring. CJ, wala akong problema. Wala man lang siyang pag-atubili, napakadali para sa kanya, na makipaghiwalay sa akin. Talagang, sobra kong pinahalagahan siya. Paano siya magpapakawala ng totoo? Attorney Liu, pakicheck nga kung mayroon pang anumang hindi makatarungang probisyon sa kontratang ito. Malinaw ang mga probisyon, malinaw din ang hasyan sa mga ari-arian. MS Lin, napakabuti ng kontratang ito para sa iyo. Mabuti naman. Pirmado ko na ang kontrata. Ito, dadalhin ko na. Paalam. Jian Lee. Hindi lang siya mabilis pumirma. Nagdala pa siya ng abogado para iwasan ang mga butas sa kontrata. Baka naman, matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Matagal na niyang gustong iwan ako. Attorney Liu, sa iyo na ang paghihiwalay. Sage. MS Lin, alis na ako. Alaynan. Kuya Muen. Pirmado na. Talaga? Tapos na. Mula ngayon, hindi mo na kailangang umiyak para sa kanya. Gusto ko na lang ibalik ang negosyong inaksaya ko noon. Gusto kong paunlarin ang Leang Group sa ilalim ng pamumuno ko. Tara na. Tapos na ang mga maliliit na bagay, ngayon gawin na natin ang importante. Xiao King. Alam ko. Masyado pang maaga para sabihin to. Pero matagal ko na talagang hinintay ito. Maraming taon. Papayag ka bang bigyan ako ng isang pagkakataon? Nasamahan kita sa natitirang buhay mo. Paano niya napagdesisyunan, yun nang ganun kadali? Hayaan mo na. Mahal na mahal niya ako. Nagmamatapang lang siya ngayon. Pagbalik ko galing sa victory party. Basta kumaway lang ako. Siguradong babalik siya sa akin, tulad ng dati. Magmamakaawa para magbalikan tayo. Hoy, Nakalabas ka na ba? Magsisimula na ang victory party. lalabas na ako. Sir, ayusin ko lang tong mga dokumento. Ilalagay ko sa study. Ito ang singsing ng kasal ni Lin Shuking. Bakit nandito to? Anong itong mga dokumentong to? Ito yung mga dati mong inilagay sa study. Yung mga nabasa mo na at iba pa, mga kay misis. Hindi ko pa naayos. Patingin nga. Ito yung kay MS Tzu. Yung gabi pagkatapos magdiwang sa pagkapanalo, umalis na si Mrs. kinabukasan. Bago umalis, iniwan niya tong dokumentong to. Sinabihan niya akong siguraduhin maibigay sa'yo. Baka ito pala yung dati. Dokumentong ibibigay sa akin ni Shuking. Sir, ito yung dokumentong iniwan ni Mrs. dati. Hindi mo pa nabasa. Napakagaga pala, gusto na niyang makipaghiwalay sa akin. Hindi ito para manalo o para magpakatatag. Talagang ayaw na niya sa akin. Kaya pala nitong mga nakaraang araw. Hindi ako yung nagbigay sa kanya ng kalayaan, siya pala. Matagal nang ayaw na sa akin. Nag-resign na ako, wala akong gaanong epekto kung nandito ako o wala. Kung saan ako nagtatrabaho, hindi mo na iyon problema. Kaya pala simula nung araw na yon, ang kakaiba na niya. Kaya pala, desidido na talaga siyang iwan ako. Yung bawat tagikita namin pagkatapos. Lahat yon dahil kay Lola. Ako naman, tanga, akala ko pa. Ayaw niyang bitawan ang posisyon bilang MRSG at ang mangyang buhay na dala ng pamilya G. Sa kanya,
Ako, palagi kong binabaliwala ang mga pagbabago sa kanya. Nalulunod sa sariling pantasya ng kasiyahan. Kaya pala nung makita niya ang kasunduan sa diborsyo. Walang reklamong pumirma, napakabilis. Yun pala, hindi siya naghihintay ng kalayaang ibinigay ko. Kundi ako, sa wakas, katawa-tawa at mapagmataas. Ang pumirma sa hatol sa kanya. Hindi ako naniniwala na gusto niya talagang makipaghiwalay sa akin. Hindi ako naniniwala na handa siyang iwan ako. Sir, ayos lang po ba kayo? Sir, kung sa puso nyo ay ayaw nyo talagang hiwalayan ang misis, bakit kayo noon ay lumapit ng ganoon kay Miss Chu? Hindi ba tayo mismo ang nagtulak sa kanya palayo? At paulit-ulit na nasaktan ang kanyang puso. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Nasamahan kita hanggang sa huli. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Yung kasunduan sa diborsyo, hindi mo man lang tiningnan. At agad-agad kang pumirma? Wala ka bang puso? Jian Li. Nakasulat ng malinaw. Tayo mismo ang pumirma, magkakabisa na ang batas. Mula ngayon, magkahiwalay na ang ating mga landas. Sa tingin ko, wala akong kailangang ipaliwanag sa iyo. Magkahiwalay na ang tulay. At magkaiba na ang daan. Yun ay 6 na taon nating pagsasama. At lahat ng ginawa mo para sa akin. Ganun-ganun mo na lang ba ito puputulin? Hindi ako pumapayag. Hindi ko tatanggapin. Hindi pwede. Jian Li, anong karapatan mo para hindi pumayag? Dati mong asawa? Huwag mong kalimutan. Ikaw, ang nag-abot ng kasunduan sa diborsyo. Shuking, yun ay dahil sa galit. Huwag mo nang isipin. Alam ko na ang pagkakamali ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Magsimula tayo ulit. Magpakasal tayo muli. Pagkakataon. Jian Li, binigyan na kita ng napakaraming pagkakataon mula nang makalaya hanggang sa ikasal tayo. Sa paulit-ulit na pagiging malamig at pagtatangi kay Xu. Ang puso ko ay hindi bato, napapagod din ito. At namamatay. Ayaw ko nang makinig, wag mo nang sabihin ang pagbabalik, nakakasuka ka. Shuking, alam kong sobra na ako. Mahilig ka sa algorithm, di ba? Ang pintuan ng JICE Technology. Laging bukas para sa'yo. Nakareserba ang posisyon ng Chief Technology Officer para sa'yo. Kung gusto mo, kahit anong proyekto, pwede. Jian Li, itigil mo na yung huli na mong awa. Nakikita mo lang na sa Liangs, may trabaho akong mahal. At mga kasamang nakikipaglaban. Bakit mo naiisip? Naiiwan ko ang lahat na yon para sa taong laging nasasaktan ako. At nakakadiri ang buhay. Xiaoshu, Shuking, huwag kang umalis. Ginoong G, pakiusap, bitawan mo. Shuking, huwag kang umalis, pwede ba? Ako ka. Jian Li, tapos na tayo. Hindi mo ba maintindihan? Ginoong G, maging disente ka. Ito ay pagitan naming mag-asawa. Wala kang karapatang makialam, dayuhan ka. Hindi na kayo mag-asawa ngayon. Nakasulat ng malinaw. Kakabisa lang. Ginoong Jai. Pakiusap, alamin mo ang lugar at sitwasyon. Huwag kang gumawa ng bagay na nakakawala ng dignidad. Tayo na. Shuking, Kuya Yanli, bakit ka nandito pa? Magsisimula na ang salusalo, tara na, handa na tayo. Naku, Shuking, kakapirma lang ng kasunduan. Agad-agad kumapit. Sa hita ni Liang Muen, ang bilis. Nang galaw, wala yatang natira. Para sa'yo, walang pagmamahal, ganoon na lang. Tara na, magpakasal na rin tayo. Tsu. Kung hindi dahil sa pagligtas mo sa akin, patuloy kitang pagditiisan at tagbibigyan. Sasabihin ko sa'yo, hindi kita nagustuhan noon. Hindi ngayon, at hindi kalanman. Yanli, paano mo nasabi sa akin yan? Mahal na mahal kita, nagbigay ako ng marami para sa'yo. Diborsyado na kayo, ayaw na niya sa'yo. Hindi mo pa ba maintindihan? Ngayon, mas malinaw ang isip ko kaysa dati. Si Shuking lang ang mahal ko. Simula-simula pa. Siya lang talaga. Diborsyo lang yon. Aya ko siyang habulin. Kahit buong buhay ko ang gugulin para ayusin. Hindi ko siya pwedeng hayaang umalis ng ganito. Yanli, kumalma ka. Tignan mo ang sitwasyon mo ngayon. Anong mapapala mo kung hahabulin mo siya? Kung hahabulin mo man siya, kahihiya lang ang abutin mo. Wala kang makukuhang iba. Nagkamali siya sa relasyon natin. Kailangan kong ipaliwanag sa kanya. Ipaliwanag. Ano? Hindi siya makikinig.
Akala niya, nakaangkla na siya kay Liang Wen. Para na siyang umakyat sa tuktok, nagtagumpay na. Hindi na siya yung Li Shuqing na punong-puno ng pag-ibig. At laging nakatitig sa'yo. Ni minsan, hindi ka ba nagduda? Yung mga proyekto niya sa Liangs, yung mga nakamamanghang paglabas niya. Hindi yon dahil sa sarili niyang kakayahan. Lahat yon, si Liang Wen ang nasa likod. Gumastos at nagbigay ng resources para itaas siya. Sinungaling lang. Isipin mo. Isang taong nakulong ng 3 taon, sekretarya lang ang alam. Paano biglang nagbago, naging isang tinatawag na algorithm genius. Ginagamit lang siya ni Liang Wen laban sa'yo. Isang piyesa lang siya. Yung pagsasalita niya, hindi galing sa baguhan. Hindi ba't? Si Liang Wen din ang nag-ayos noon? Siyempre. Pero, panloloko pa rin yon, malalantad din. Ngayong gabi, sa Golden Feather Awards, ang daming mga titulado at mga eksperto sa industriya, sa harap ng lahat. Paano siya tutulungan ni Liang Wen na magsinungaling? Pagdating ng oras, malalantad siya, mapapahiya. Yan Li. Yan ang pagkakataon mo. Sa sandaling yon, kapag siya ang pinakalugmok, dumating katulad ng dati. Patawarin mo siya, unawain, sabihin mo, ang G-Group. Laging may lugar para sa kanya, uwi siya sa'yo. Pagkatapos ng ganitong dagok, sa kanya makikilala ang katotohanan. Bumalik ka sa tabi ko. Yan Li, hayaan mo akong samahan ka. Kapag kasama kita, mas lalong mahalata ang kahihiyan at kapanglawan niya. Sa oras na yon, malinaw na niyang malalaman na ikaw lang ang tanging maasahang kanlungan sa mundong ito. Lin Shiking, ang totoong palabas mo, nandyan pa sa hinaharap. Ngayong gabi, guguluhin kita ng lubusan sa putik. Hindi ka na muling makakabangon magpakailanman. Kuya Yanli, kailangan lang mas maging malapit tayo sa isa't isa para makita ni At Shuking. Kapag nakita niya tayong ganito, siguradong magseselos siya. Tiyak na lalapit siya sa'yo para mapansin mo siya. Pagkatapos, may papaliwanag mo ng maayos sa kanya at magkakabati na kayong muli. Mukhang wala siyang gaanong alalahanin at mas nagniningning pa siya ngayon. Pagkawala ko, ganito na ba talaga siya kasaya? Sa piging ngayong gabi, naroon ang mga propesor mula sa iba't ibang universidad, mga akademiko mula sa Research Institute, at lahat ng kilalang personalidad sa industriya. Ito ang matagal ko nang hinihintay na pagkakataon. Ngayon, kailangan kong tapakan si Lin Shuking para sirain ang reputasyon niya. At ako, syempre, magiging bida sa gabing ito. Kuya Yanli, magsisimula na ang piging. Huwag mong kalimutan, ikaw ang bida ngayong gabi. Ara na. Nasa akin ang singsing niya. Bakit may suot pa rin siyang isa? Sino ang nagbigay sa kanya? Lin Shiking, bakit madali mong nakukuha ang lahat ng magagandang bagay? Hindi ko hahayaan ito. Hindi ko hahayaan na makuha mo ulit ang mga bagay na para sa akin. Sa totoo lang, swerte talaga si At Shuking. Sa ganitong malaking okasyon, kung hindi dahil kay Boss Liang na walang sawang nagrekomenda sa iyo. Sa karanasan at kakayahan mo, paano ka makakapunta rito? Talagang matapat si Boss Liang. Huwag mo siyang pansinin. Salamat, Kuya Muen. Pagdating sa swerte at kakayahan, talagang mas mahusay ako kaysa sa'yo, Shuking. Konti lang ang ginawa ko. Kamakailan lang, na-optimize ko ang core algorithm ng research paper ko para sa competition. Ngayon, in-optimize ko ang data para sa victory party. Ang efficiency ay mas mataas na 30% kaysa noong competition. Ang galing mo talaga, MS Chu. Ilang araw lang, may bago ka na namang na-achieve. Talagang karapat-dapat na maging champion at pinakamalaking dark horse ng Golden Phoenix Award ng taong ito. Tunay nga ang reputasyon mo, may malaking kinabukasan ka. Congratulations. Pero ang tunay na halaga ng algorithm, hindi nasusukat sa bilis ng pagtaas ng data sa papel, kundi kung tunay ba itong nakakaintindi at nakakalutas ng mga tunay na problema, tama ba? Siyempre, tama si At Shuking, pero naniniwala ako na sa lalong madaling panahon, makikita ng lahat ang mas matibay at mas kahangahangang resulta na tunay na magpapaunlad sa industriya. Hindi na niya ako muling tiningnan. Kahit isang sulyap wala. Shuking,
Ganito ba kalaki ang galit mo sa akin? Ano pa ba ang dapat kong gawin para mapatawad mo ako? Lin Shiking. Hintayin mo. Kung ayaw mong maging maayos ang buhay ko. Lahat ng meron ka ngayon. Ako mismo ang sisirain. Junior, ito ang hinihingi mo. Mabuti. Ang research paper na ito ay galing sa mga file ng Liangs. Chinek ko, hindi pa ito nailalabas sa international. Paano naman ang iba? Junior, nakuha ko na yung bagay na yun. Ito ay bahagi ng mga data mula sa backend ng proyekto. Pero, Mabuti, bigyan mo ako, Liang Wen. Akala mo ba mahalaga siya? Gusto kong malaman kung ang core data ng proyekto ay malik ng maaga, Liang Wen. Makakita pa kaya siya ng halaga sa babaeng nakulong na yun? Junior, medyo kakaiba ang data na ito. Parang may mali, Kakaiba. Anong kakaiba? Huwag kang mag-atubili. Gaya ng sinabi mo, pumasok ako sa database ng proyekto at nakita ko ang file na minarkahan bilang pinakamababa at pinaka-core na algorithm module. Pero, ang lumikha ng file na yon at ang may pinakamataas na permission na nag-edit, ang pangalan ay LSQ. Kailan pa nag-hire ang Liangs ng ganitong eksperto? Hindi ko narinig yan. Una kong napansin, akala ko kung sino lang, bagong engineer. Pero nang pag-aralan ko ang arkitektura at lohika ng core code, parehong-pareho sa algorithm genius na Q. Lin Shiking. Ayos, Lin Shiking pala. Kaya pala, isang baguhan na walang sistema. Nang pag-aral ng algorithm, paano siya? Nakapagsalita ng ganoon sa international conference at nagpakita pa ng matibay na proyekto. Lahat pala ng ginawa niya, lahat ng resulta. Kinopya lang mula sa algorithm genius na Q. Tama. Gustong itaas ni Liang Wen siya ng todo. Kaya lalo kong paigtingin ang pag-angat niya para mas malalim ang pagbagsak. Lin Shuking, sa victory party na ito. Tingnan natin kung paano ka makakabangon. Ang pagdidisyo mo sa diborsyo. Sa kanya ba, Liang Nguyen? Ang galing mo talaga, MS Chu. Bata ka pa't may nagawa na. Karapat dapat na champion ka sa Golden Feather Awards. Walang hanggan ang potensyal mo. MS2, tungkol sa aplikasyon at pagpapalalim. Ang nanalong algorithm, mayroon ka bang konkretong plano? Sabi kaming malaman. Salamat sa papuri, sa akademikong plano. Naniniwala akong kailangan ng transparency. Kaya iminumungkahi kong ilathala ang lahat ng nanalong papel at core data sa kompetisyon. Para sa mga kasamahan, nakatatanda at interesadong pag-usapan. Ito lang ang paan para maiwasan ang pandaraya at mapanatili ang integridad ng akademya. Lin Shiking. Tapos na ang magandang buhay mo. Katawa-tawa, isang plagiarized, at disyones na papel, nanalo pa. Ng Golden Feather Award? Ginoo, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Ang papel ko ay pinili ng committee. Bilang champion, huwag kang magsalita ng ngalang basehan. Naku, si Academician Chen pala to. Galing sa pinakamataas na science academy sa bansa. Respetado si Academician Chen, hindi siya nagsasalita ng basta-basta. Totoo bang nangopya talaga ang thesis ni MS Chu? Nagsalita na mismo si Academician Chen para mag-akusa. Sa kakayahan ng Kuwu, dapat madali lang sa kanya ang manalo ng award. Bakit pa siya mangungopya? Baka naman yung dati niyang mga award at tapuri ay pek rin? Ang thesis na ito, kaparehong kapareho. Nang inilathala ni Q noon sa paalan. Noon, hindi pa siya kilala. Ay normal lang kung hindi ninyo ito nakita. Pero hindi ako maloloko ng thesis na ito. Academician Chen, baka nagkakamali ka. Sa totoo lang. Si Q ang idol ko sa akademya. At hangarin ko, sa pag-aaral ko. Sinuri ko ng mabuti ang ilang pangunahing pamamaraan ni Q, kaya normal lang, na may pagkakahawig. Ano to? Akala ko sabi ng senior ko, walang makakaalam ng thesis na to. Ah, ganun pala. Inspirasyon mula sa idol? Nagpapalusot ka lang. Karaniwan yan sa akademya.
Ang galing mo sa pagpapalusot. Ang malaking pagkakahawig sa core technology. Ginawa mong inspirasyon. Hindi ba yan ang karaniwang dahilan sa academic misconduct? Hindi yan pagpugay, plagiarism yan. At pangit pa. Walang bago. Ganito lang. Tapos magmamalaki pang genius? Nakatayo dito, tinatanggap ang papuri. Ang nanalong Desis sa Jinsiang Award, plagiarized pala? Iskandalo ito sa buong mundo. Hindi ko inakala na ganoon pala si MS2. Dati, nagmamalaki pa siyang genius siya. Hindi ako nangopya. Nagsisinungaling kayo. Tumahimik kayo. Bakit ako lang ang sinisisi? Kung paggaya o plagiarism na style ni Q, ang pag-usapan, hindi lang ako. Ang dapat tingnan, bakit hindi ninyo suriin ang thesis niya? Ang thesis ni Lin Shuking tungkol sa deep optimization ng D-network. Ang galing ng algorithm structure, hindi ba mas kamukha ng style ni Q? Mas kamukha pang nga kaysa sa akin. Isipin ninyo, isang taong ilang buwan lang ang nakalipas, ay walang alam sa advanced math, isang sekretarya lang, antas ng master na papel. Tsuwu, ano ang pinagsasabi mo? Maniwala ka sa akin. Ito lang ang paraan para malaman niya na wala siyang halaga. Para maalala ang kabutihan mo at maging masunurin, bumalik sa iyo. Totoo ba ang lahat ng sinasabi mo? Siyempre, hindi mo ba nakikita na ang atensyon ng lahat ay nailipat na? Nagsimula ng magduda ang lahat sa kanyang papel, at sa lalong madaling panahon, kakailanganin niya ang proteksyon mo, at masunurang babalik sa iyo. FFXU, bago mo ibuhos ang maruming tubig sa iba, linisin mo muna ang sarili mo bago ka magmadaling magdawit ng iba. Kung sinasabi mong malinis ka, hindi ba handa kang hayaan ang mga otoridad na eksperto dito, na suriin ng harapan ang iyong papel? Ang galing, ang lohika ng solusyon sa papel na ito. Dito, ang pang-ibabaw na struktura ng algorithm ay talagang kapareho ng kay Q. Magkapareho. Narinig niyo lahat, sinabi ng eksperto na ang kanyang papel ay kapareho ng kay Q. Magkapareho. Ngunit, ang pangalan dito ay Lin Shuking. Ito ba ay hindi ang pinakamalantad na pagnanakaw? Maari pang nga, naninakaw niya ang hindi pa nailalatalang pananaliksik ni Q at ginawang sarili, Lin Shuking. Alam kong nagmamadali kang patunayan ang sarili at tuluyang iwanan ang nakaraan. Ang masamang sarili, ngunit hindi mo dapat gawin. Ang pagnanakaw sa akademya, ito ay mas malala pa sa aking problema. Ito ay isang paghamak sa buong komunidad ng akademya. Narinig niyo lahat. Ang mga eksperto mismo ang nagpatunay. Ang kanyang papel, mula sa estilo hanggang sa puso ay kapareho ng estilo ni Q sa arithmetic. Magkapareho. Ito ba ay pagkakataon lamang? Eltsu, maging maingat po kayo. Sa kawalan ng anumang ebidensya, hayagang inakusahan ang iba ng pagnanakaw. At lalo na ang pag-akusa sa isang tunay na henyo. Ito ay isang paglapastangan sa diwa ng akademya. Emar Liang, alam kong pinapaboran mo siya, ngunit ngayon, ang katotohanan ay nasa harap na. Ang sinabi ng mga eksperto, hindi ba totoo? Noong nasa universidad pa si Shuking, kilala na siya bilang henyo sa algorithm. Ang Liang Group, hanggang ngayon, gumagana ng maayos ang core algorithm system, na ang unang direksyon ay galing sa kanyang course project noong nasa universidad pa siya. Bukod pa riyan, ang papel na ito, dapat talaga siya ang may akda. Boss Liang, hindi niyo po pwedeng palaging ipagtanggol siya. Masakit man pakinggan ang sinabi ni Tsuwu, may punto naman siya. Narito ang resulta ng ekspertong pagsusuri. Lin Shuking, kung talagang nagkamali ka. Nangopya. Aminin mo na. Hindi ako nangopya. At kahit nahahatulan ako, wala kang karapatang manghimasok dito. Narito ang resulta ng ekspertong pagsusuri. Malinaw ang ebidensya. Sumama ka na lang sa akin pabalik sa G-Group. At maging sekretary mo na ako. Si Liang Wen ay hindi ka pamilya. Hindi ka niya matutulungan habang buhay. Tama si Kuya Yanli. Tama na. Hanggang dito na lang ang inyong mga haka-haka at paninirang puri. Kung ganun kayo katigil sa pagtatanong, kung bakit ang papel ni Lin Shuking ay kaparehong-kapareho ng kay Yi. Isang sagot lang iyan, siya mismo. Si Lin Shuking ay si Yi. Ano? Ikaw si Q? Naku, si Lin Shuking pala ang mahiwagang algorithm henyo na si Q. Wala namang dahilan si Boss Liang na magsinungaling sa ganitong importanteng okasyon sa harap ng maraming tao. Ng isang kasinungalingang madaling mabubuking. Impossible. Paano siya maging si Q?
Si Lin Shiking, isang babaeng handang iwanan ang lahat. Para sa'yo, paano siya maging ang dakilang algorithm henyo na si Q na iniidolo ng marami? Impossible yan. Ikaw ang may kagagawan. Tinulungan mo lang siyang makaalis para matakpan ang kahihiyan ng pangungopia niya. Kaya, ginawa mo ang ganitong kakatuwang kasinungalingan, di ba? Miss Tsu, hanggang ngayon ba, nananatili ka pa rin sa nakakahabag na? Pagka siya na ikaw ang gumawa? Ang mga breakthrough algorithm ideas na ipinagmamalaki mo ay mga bagay lamang na isinulat ni Shuking noong nasa universidad na hindi niya ipinakita. Wala nang saysay ang pag-uusapang ito ngayon. Noon, inilagay ko ang kinabukasan ko sa iba, iniwan ang sarili ko. At nagtrabaho sa G-Group. Kung maaga lang akong nagising, nakatuon sa pag-aaral ng algorithm. Hindi sana umabot sa ganito. Na sa ganitong paraan muling makilala. Impossible. Kung ikaw si Q, bakit ka hindi kilala? Bakit ka magtitiis na manatili sa tabi ni Jian Li? Bilang isang sekretaryong naghahain ng tsa at nag-ayos ng mga dokumento. Lin Shiking, sabihin mo, anong masamang paraan ang ginamit mo upang lokohin si Yan Li? At ngayon, niloloko mo rin si Liang Muen. Tama na. Maaari kong patunayan sa lahat na si Lin Shuking ay si Q. Siya ang pinakamahusay kong estudyante at siya rin ang tanging bata sa aking ilang dekadang pananaliksik. Na matatawag na henyo, ang kanyang talino at tagumpay ay hindi kailangang patunayan sa sinuman at hindi dapat dungisan ng kahit sino. Diyos ko, si Lin Shuking pala ay estudyante ni Academician Chen. Siya pala si Q, ang henyo sa algorithm. Narito pala siya sa tabi natin. Hindi ito totoo. Niloloko ninyo ako. Academician Chen. Nalilito ka na ba? Niloloko ka ba niya? Paano siya magiging si Q? Mas Tsu, niloloko mo lang ang sarili mo. Si Shuking ay ang estudyante na ipinagmamalaki ko sa aking pagtuturo. Ang kanyang talino, pangunawa at mga nagawa ay hanggang ngayon ay walang tunay na nakalampas. Ngunit pagkatapos ng pag-aaral, bigla siyang umalis sa paaralan. Ganap na tinalikuran ang landas ng pananaliksik at kahit na naputol ang lahat ng kanyang dating ugnayan, nawala siya ng walang balita. Tunay akong nabigo at nasasaktan. Dati kong inisip na isang bituing dapat magliwanag sa kinabukasan ay biglang bumagsak. Guru Chen, pasensya na po. Ako noon ay masyadong mapusok at gumawa ng maling desisyon. At nabigo ko ang inyong pagsisikap at inaasahan. Napakagaling pala niya. Siya pala ang henyong nagpabaliw sa buong industriya. Wala akong kaalam-alam at akala ko siya ay isang ordinaryong babaeng umaasa lamang sa pamilya G. MS2, dahil sa napatunayang paglabag sa akademikong integridad, ang iyong kampyonato sa Golden Feather Award ay opisyal na kinansela. Kasabay nito, nagpa siya ang komite na permanenteng ihihiwalay ka sa Golden Feather Award at kwalifikasyon para sa mga akademikong gawain at aktibidad. Hindi na siya makakapasok sa akademya pagkatapos nito. Ang pinaka hindi tinatanggap sa akademya ay ang pandaraya at paggaya. Aling seryosong kumpanya o institusyon ang magtatangkang gumamit ng taong may malalang o nakalimutan ng bigla. Ito ang tinatawag na, kapag ang katangian ay hindi umaayon sa posisyon, tiyak na may sakuna. Kung gaano kataas itinanghal ng media noon, ganoon din kalalim ang pagkahulog ngayon. Shuking. Jian Li, sa pagitan natin. May dapat pa bang pag-usapan? Nahanap ko ang singsing mo. Hindi ba ito ang pinakamahalaga sa iyo noon? Kahit saan ka pumunta, suot mo ito. Tingnan mo, nariyan pa rin, nahanap ko ang ating pagsasama. Jian Li, mali ka. Matagal nang hindi ito singsing ko. Hindi mo na gusto ang disenyong ito, di ba? Walang problema. Pwede tayong bumili ng bago. Palitan na mas malaking brilyante. 6 na, tayo. Jian Li, nakalimutan mo na. Sa dokumento ng paghihiwalay na ipinasa mo mismo, maliwanag na nakasulat na wala na tayong anumang relasyon. Kaya, pakiusap, bitawan mo ang kamay ko at hanapin mo ang iyong Ginoong Xu. Ginoong G, pakiusap, bitawan niyo po. Shuking. Ako ang may kasalanan noon, mali ako. Naloko lang ako ni Tsu. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magsimula ulit tayo, sige na. Hindi. Bakit kailangan mong maging ganito, kasakit sa akin? Bakit kailangan mong hiwalayan ako? Dahil ba sa kanya? Kayo ba niya? Matagal na magkasama. Jian Li, anong kalokohan ang sinasabi mo? Pakiusap, bantayan mo ang iyong pananalita. Kuya Yan Li, Tingnan mo. Jian Li, ikaw at Sixwu talagang magkatugma kayo. Laging gumagamit ng pinakamaruming pag-iisip para manghula sa iba. Kung ganoon ang iniisip mo. Sige, kahit ano ang isipin mo. Ganoon din naman. Ikaw at Sixwu, ang ginawa sa akin, di ba?
Sa loob ng 3 taong buo. Kahit anong panahon, palagi siyang nasa tabi ko. Ito ang unang pagkakataon na malinaw kong nakita ang kanyang determinasyon, yung desisyon niyang iwan ako. Ganun pala kalayo ang kanyang pagsisikap. Hindi, ayaw kong maniwala. 3 taon tayo, napakaraming araw at gabi. Hindi ako naniniwalang nakalimutan mo lahat. Nagtampo ka lang, kapag humupa na ang galit mo. Babalik ka rin, di ba? MS2, pakilinaw po ang tungkol sa iyong desis, na may alegasyon ng pandaraya. Niloko mo ang mga tagasunod at kapwa mo. Hindi ba dapat magpaliwanag at humingi ng tawad? Kahit na ang ginawa niya ngayon ay kahiya-hiya. Pangungopya at pandaraya. At sinubukan pang siraan si Shuking. Pero noon, para niya akong iniligtas. Kaya nagkaroon ng problema sa puso. Hindi ko siya pababayaan na mahimatay dito. Na walang nag-aalaga. MRG, sandali lang, doktor ako sa City Hospital. At tagapangalaga ng kalusugan sa kaganapang ito. Kung payag ka, maaari ko siyang suriin muna. Salamat ER Liu. May problema siya sa puso. Kanina lang. Dahil sa labis na emosyon, bigla siyang nahimatay. Normal ang pulso. Regular, mali yata MRG. Base sa pulso, malusog ang puso ni MS2. Wala siyang anumang dating sakit. Sinabi niya mismo sa akin. Nalunod siya nang iligtas ako. Nasira ang puso. Nagpahinga siya. Sigurado ako sa aking diagnosis. Wala akong pagkakamali. Isinusumpa ko. Sa aking 20 taong reputasyon. Ang puso ni MS2 ay ganap na malusong. Kuya Yanli, baka mahina lang ako. Yung sakit mo, di ba dahil sa pagligtas sa akin? Tandang-tanda ko, bago ako mawalan ng malay, may nakita akong tumalon para iligtas ako. Pagkagising ko, sabi ng ospital, ang babaeng nagligtas sa akin ay nasa katabing kwarto nagpapahinga. Dito po. Dito nagapahinga ang babaeng nagligtas sa iyo. Ang galing niya, nakapaghintay pa ng ambulansya bago mawalan ng malay. Sige, salamat. Kumusta para sa pag-check out? Ikaw din ay nahulog sa tubig. May tubig pa sa baga mo. Hindi pa ganap na nakabawi. Sigurado ka bang gustong magpa-discharge ng sapilitan? Kung hindi ikaw ang sumagip sa akin, sino? Sabihin mo, sino ang sumagip sa akin noon? Siyempre ako. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Sino pa ba kundi ako? Si Shuking ba? Siya ba ang sumisid para iligtas ako? Si Lin Shuking, tama ba? Noong nagising ako, habang nag-asikaso sa ospital, nakita ko siyang umuwi. Mali ang alaala mo, Kuya Yanli. Mahina ka noon. Nakakita ka ng guni-guni. Huwag mo akong pagbintangan. Dahil lang sa nangyari ngayon. Ang lugar na iyon, napakalayo. Bukod sa kanya na laging nagbabantay sa akin, sino pa ang makakapansin agad? Paano ko nakalimutan ito ng ganito katagal? Napakasama ko. Shuking, noong high school, nahulog ako sa tubig. Ikaw ba ang walang pag-aalinlangang sumisid para iligtas ako? Nen, ang binata na iniligtas mo, gising na siya ngayon. Stable na ang kalagayan niya. Pinilit mo siyang hilahin pampang. Muntik ka nang mapasama. Puntahan mo siya. Hindi na. Okay lang ako basta alam kong ligtas siya. Ayaw niya nang may humahabol o sumusunod sa kanya. Huwag na lang akong makialam. Ako. Ikaw talaga? Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung alam ko lang, dahil akala ko si Suwo ang sumagip sa akin, kaya sa mga nakaraang taon, pinagtiisan ko siya, at palagi kong naramdaman na may utang ako sa kanya. Kung alam ko ito noon, hindi sana tayo nagkaganito ngayon. Makinig ka muna, niloloko ka niya. Ganun pala. Dahil pala ito kaya. Iba ang trato mo kay Suwo at binabantayan mo siya ng mabuti. Jian Lee, maging ang taong sumagip sa buhay mo. Napagpalit mo. Nakakatawa. Lin Shuking, ano ang pinagsasabi mo? Ako ang sumagip kay Yanli. Huwag mong kalimutan. Noon, dahil sa akin. Ikaw mismo ang ipinakulong ni Kuya Yanli sa puso niya.
Kriminal ka habang buhay. Ano? Si Q, ang dakilang iskolar, nakulong? Mga kasama. Marahil ay may narinig kayo tungkol sa G Group noon. Yung nakakagulat na insidente sa industriya na yon. Mga empleyado ng G Group dahil sa illegal na operasyon. Nagdulot ng malaking pinsala sa ilang mahalagang kliyente. Muntik na magdulot ng systemic risk sa proyektong yon. At siya ang direktang responsable na itinakda ng korte noon. Siya talaga. Yung binibida nyo kaninang genius na dalaga. Si Lin Shuking, nakulong ng 3 taon. Kakalaya lang. Isang taong may ganonang makasaysayang bahid, ang Liang Group, kayang ipagkatiwalaan ng mahalagang tungkulin. Naalala ko na. Yun pala yung kaso. Malaking issue noon. Hindi ko akalain na siya pala yon. MS Lin, totoo po ba ang sinasabi ni MS Chu? Totoo po bang nakaranas kayo ng pagkakabilanggo? Pero, kung si Q yon, yung ganonang klaseng henyo, paano magkakamali ng ganon kasimple o masasabi pang nakakahiyang pagkakamali? Lin Shuking, ikaw mismo ang magsabi. Nakulong ka ba o hindi? Kaya mo bang harapin ang lahat ng veterano sa industriya at media para tumanggi ng malakas? MS Lin, pakilinaw po. Totoo po bang nakulong kayo ng 3 taon dahil sa krimen pang-ekonomiya? Ang mataas na pagbabalik nyo bilang si Q. Po ba yun itago ang yung madilim na kriminal na record? Magmukhang malinis? Liang, ang Liang Group, alam na po ba niyo ito noon pa? At sadyang itinago at pinotektahan ang isang taong may record sa paghawak ng mahalagang teknikal na posisyon? Sa totoo lang, Hindi siya. Noon, ang dapat managot sa insidenteng yon, ang dapat makulong. Hindi si Lin Shuking. Si Chu Wu. Yan Li, anong pinagsasabi mo? Huwag mong sabihin yan. 3 taon na ang nakalipas. Ang bug sa core system ng G Group, hindi yon dahil sa operasyon ni Lin Shuking. Hindi yon dahil sa pagkakamali niya, kundi dahil kay Chu Wu. Nagmamadaling magpakitang gilas, illegal na nagmaneho, lumuso sa safety protocol. Kaya maaming impormasyon ng kliyente ang nawala. Nagdulot ng napakalaking pinsalang pinansyal. Nangyari yon. Sabi niya ayaw niyang masira ang buhay niya. Nadala ako sa sandaling yon. Nang hinayang ako, tumulong ako magsinungaling. Inako ko lahat ng responsibilidad at itinuro lahat kay Lin Shuking noon na walang kamalay-malay. Nadala siya sa 3 taong hindi naman dapat sa kanya. Huwag, Yan Li, nangako ka. Ipagtatanggol mo ako habang buhay, hindi mo pwedeng sabihin yan. 3 taon kitang pinagtanggol. Pero sa loob ng 3 taon, nasaktan ko si Shuking. Ayoko na. Hindi na ako pwedeng magkamali pa. Magrereklamo ako sa pulis at ilalabas ko lahat ng ebidensya. Handa rin akong hapin ang lahat ng legal na parusa. Dahil sa maling pahayag ko noon. Grabe, pumalit ka pala sa kasalanan. Hindi pwede, Yan Li. Sabi mo ipagtatanggol mo ako habang buhay. Hindi mo ito pwedeng gawin. Paano mo ako isusuko? Ang taong pinagsikapan kong protektahan ng buong puso. Ang laki pala ng kasinungalingang itinago mo sa akin. Kaya nasaktan ko ang taong dapat kong pinakaprotektahan. At pinakamahalaga. Suku. Tapusin na natin ang palabas na ito. Na tayo lang ang gumaganap. Jianli, Tsuwu, may reklamo kaming natanggap. Ayo'y pinaghihinalaang kasangkot sa kasong pang-ekonomiya ng G Group 3 taon na ang nakalilipas. Kasama ang pagbibigay ng maling pahayag, pagbibintang ng walang basehan, at pagtatakip sa kriminal ng mga malubhang pagkakasala. Makipagtulungan kayo at sumama sa amin sa istasyon para sa investigasyon. Huwag niyo akong dakpin. Yan Li, tulungan mo ako. Sagipin mo ako. Bukod pa rito, Tsuwu, ikaw ay pinaghihinalaang may kinalaman sa isang pagtatangkang pagpatay kamakailan. Pagkatapos sa mga kay Lin. Noong mga nakaraang araw, ay utos mo mula sa likod, pag-upa sa isang mamamatay tao. Ikaw pala ang nag-utos ng pagpatay na yon. Napakasama mo. Hindi pala akong iniwang anumang ebidensya. Paano nila nalaman? So, hindi makakaligtas ang masama, ang kasamaan mong ginawa. Ay babalik sa iyo. Hindi. Lin Shuking, kasalanan mo yan. Kung wala ka, kapatid na Yan Li, ay matagal na sanang napangasawa ako. Kung wala ka lang. Hindi sana nangyari to, kung namatay ka noon. Bumalik na sana ang lahat sa dati, kapatid na Yan Li, ay patuloy na magmamahal sa akin. Tama na. Tsuwu, sinabi ko na sa'yo, hindi kita. Minahal kahit kailan. Ginamit mo lang ang pagsakit mo sa akin. Paalinlangin ako. Ang relasyon natin, simulat sa pool, ay isang malaking katawa-tawa. Nagsisinungaling ka. Niloloko mo ako. Mas nakakatawa pa, dapat si Shuking ang pinrotektahan ko. Pinangangalaga ang mabuti, ngunit ako ang naging dahilan ng matagal mong paghihirap. Buo ang suporta ko sa pulisya, lahat ng ebidensya. Ipapasa ng aking abogado mamaya. Lin Shuking, ikaw ang may gawa nito, hindi kita palalampasin. Shuking, pasensya na, alam ko. Huli at kulang ang paghingi ko ng tawad. Hindi nito mababayaran ang 3 taon mong pagtitiis. Kahit isang maliit na bahagi man lang. Jian Li, mula ngayon, magkahiwalay na tayo.
Pahinga muna, sariwang kape, paborito mong mocha. Proyektong A. 2 buwan ng maaga kaysa plano. Napahanga ang board sa interim report. Shuking. Lagi kang nagbibigay ng sorpresa. Paulit-ulit. Binigyan mo ako ng tiwala at suporta ng walang pag-aalinlangan. At ang entablado para magpamalas. Dito, nararamdaman kong tunay na buhay ako. Bawat hininga, bawat gawain. Punong-puno ng kahulugan at halaga. Binigyan ka ng pagkakataon pero ikaw ang kumapit. Mas mahusay pa sa inaasahan ng lahat. Shuking. Palagi akong naniniwalang kaya mo. Mas malakas ka pa sa iniisip mo. Kuya Muen, naalala mo ba ang singsing na ibinigay mo sa akin noong gabing iyon? Shuking. Nitong mga araw, marami akong naisip. Kalilimutan ko ang nakaraan. At nakita ko ang hinaharap. Naintindihan ko na. Ang tunay kong gusto. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas at tapang para magsimula ulit. At naintindihan ko na ang pag-ibig. Hindi na. Ang buong kahulugan ng buhay ko. Kuya Muen, natanggap ko ang acceptance letter. Mula sa Parsons, isang top university. Sa susunod na buwan, pupunta na ako sa New York. Kailangan ba talaga? Wala na bang pag-asa sa atin? Kuya Muen, isa ka sa pinakamahalaga sa akin pero may mga landas. Na kailangan kong tahaking mag-isa. Ayokong maging dependent sa iba. Kahit pa sa isang magandang kinabukasan. Pupunta ako sa mas malawak na mundo upang maging tunay na malaya. Malaya. Lin Shuking. O sige. Lumipad ka na, dito lang ako, maghihintay ako sa iyo palagi. Kahit gaano katagal. Laging may bakante para sa iyo sa Lemplan. Naniniwala ako, magiging mas mabuti at mas mabait kang. Lin Shuking. Salamat sa iyo. Kuya Muen. Ang pag-ibig. Hindi kailanman ang huling layunin. Ang pangarap iyon ang siyang. Ngayon, sa wakas ay naiintindihan ko na. Kailangan kong hawakan ng mahigpit ang aking kinabukasan sa aking sariling mga kamay. Hindi na ako hihinto para sa sinuman, hindi na ako maliligaw para sa sinuman. Ako si Ilgi, ako si Lin Shuking. Ang aking mundo, nagsisimula pa lamang.